Hello guys, so noong nakaraan ay nag-review tayo ng PS Portal. So ginamit natin to itong 30th anniversary edition na sobrang ganda niya. Kasi yung itsura niya ay parang yung sinaunang PS1, no? Kasi nga ang PlayStation guys is 30 years na siya. So sa vlog na to guys ay magte-testing tayo ng iba't ibang klase ng remote playing. Gagamitin natin guys again yung Portal. Tapos gagamit tayo ng PC Gaming handheld. So meron tayo ditong ROG Ally X at itong MSI Clone 8i. Isa lang dapat gagamitin natin dito eh. Ano ba mas maganda? Ito or ito? Ito na lang siguro kasi mas bago to, no? So itabi ko muna to. Itong ROG Ally X. Then next naman natin guys na gagamitin ay itong Android na tablet. Tapos kinabitan natin siya nitong Bluetooth na controller. Kaso may problema tayo nun guys, no? Sinabi ko nga ano nakaraan na kapag Bluetooth yung ginagawa mong controller ay may delay siya, no? So lugi siya, mismatch. So kaya bumili ako nito, itong Gamester na USB Type-C na controller naman siya. So i-unbox ko lang siya guys. Yan, talagang binili ko to para sa vlog lang na to eh. Okay, so eco-friendly yung packaging niya, no? So brown box. Tapos sa loob, ayun. Ano to? Yan, so meron siyang user manual. Para saan to? Mga additional na mga goma para dito sa kanyang grip. Yan, so ito na guys yung ating nabili. So i-compare ko muna siya dito. So mas maliit siya guys at mas magaan siya. Kung bakit siya guys mas magaan bukod sa mas maliit siya, no? Kasi wala siyang built-in na battery. So ito guys, meron siyang Type-C dito. So yung iba siguro magtataka, sir, bakit nasa kaliwa yung Type-C? Dapat nasa kanan yan eh. Di ba? Kasi nga kapag nilalagay natin yung cellphone natin na ito yung Type-C tapos ginaganyan yan, no? Pero ito baliktad guys, nasa kaliwa yung kanyang Type-C tapos yan, no, gumagalaw-galaw yan. So bakit guys nasa kaliwa yung kanyang Type-C ay ginawa to especially para sa mga folding phone. So ito guys yung isa sa pinakamanipis na folding phones na ngayon, no? Itong Honor Magic V2. So kapag in-unfold natin siya, yan, so ganito yung itsura niya. Tapos yung USB Type-C niya guys nandito. So kapag nandito yung USB Type-C niya, tapos nandito yung USB Type-C naman ito, so kapag kinabit mo siyang ganyan, ang itsura niyan ganito. Yan, so sobrang pangit o sobrang awkward niya tingnan, di ba? Kaya guys nasa kaliwa yung kanyang USB Type-C. Syempre pagka nilagay mo siyang ganyan, okay, tapos nilagay mo to, di ba? Hindi siya awkward tingnan. So makikita nyo kaagad na nag-power on kaagad siya kasi ang nagpa-power dito ay yung mismong cellphone. Yan, so try natin mag-play. So pag ito guys yung ginamit natin, wala siyang delay, wala siyang lag. Tapos ang sarap niya pang hawakan. Kasi kung titingnan mo parang ang liit-liit niya, di ba? So parang sir, parang hindi siya masarap hawakan na. Pero sa personal talaga to guys, masarap siyang hawakan. So isa pang maganda dito guys, ay bagay to guys kung meron kang itong pinakamalakas na gaming tablet ngayon, which is itong Red Magic Astra, no? Kasi kung titingnan nyo dito, medyo offset yung kanyang pagkakalagay ng Type-C port niya eh. Hindi siya sa gitna, nasa bandang itaas siya. Alisin ko lang yung kanyang case kasi hindi siya kasya dito pag may case eh. Pag nilagay natin siya, so ganito guys yung magiging itsura niya. Kasi guys kung nasa kanan yung USB Type-C port, ang magiging itsura niya ay kamukha rin nung cellphone kanina, no? So pag ganito siya. Yan, so mababa siya. So mas maganda guys, nasa taas to banda. Tapos makikita nyo na automatic agad siya nagpe-pair. Hindi nyo na kailangan na i-pair siya sa iba't ibang device, no? Kasi pagka connect mo dito, naka-pair na kaagad siya. So i-try natin siya guys dito sa Genshin Impact. So sa mga magtatanong kung naapektuhan ba yung kanyang power button dito sa taas, hindi naman siya naapektuhan. Tapos settings, tapos imbis na touchscreen, gawin natin siyang controller. Ano, makikita nyo na gumagalaw na rin siya. Di ba? Wala nang pairing kaagad. So makikita nyo dito na meron rin siyang dalawang analog na Hall effect. Tapos D-pad, syempre select start, then ito menu. Ito naman guys yung kanyang Gamester button, tapos X, Y, A, B. Tapos syempre dito meron siyang RB, RT. Ito naman yung LB, LT. So ibig sabihin ng LB guys is left button. Yung LT naman is left trigger. Yan. So pag ganito guys, mas mapapadali guys yung paglalaro nyo, no? So mas masarap siyang laruin kasi wala siyang delay, wala siyang lag. Hindi ka mukha guys itong Bluetooth controller, no? Na minsan nagdi-delay siya tapos kailangan mo pa siyang i-pair. Ang dami pang etche-boreche. Ito, kabit lang. Tapos hindi mo siya guys kailangan i-charge to kasi nga kumukuha siya ng power dito mismo sa unit mo. So mura lang naman to. 700 pesos lang to, no? So kung gusto mo guys mag-avail nito, maglalagay ako ng link sa description section ng video na to kung saan ba to nabibili. So konting commercial lang para may pambili tayo ng next handheld na i-review. Meron kasi kaming 20,000 mahigit na collection ng mga retro games. So kung gusto mo guys mag-avail nito, so hanapin mo lang kami sa FB The Printing Shop at sabihin mo lang na napanood mo tong video na to para ibigay sa iyo ng 199 pesos lang. So balik na tayo sa pinapanood mo. So balik
balik tayo dun guys sa pinag-uusapan natin kanina. So gagawin natin, magte-testing tayo ng bawat isa dito. Tapos mamaya, i-compare natin ng side by side etong tatlo na to. Yung PlayStation ko guys, nakakabit siya sa LAN, no? So hindi siya Wi-Fi, para mas mabilis guys yung connection natin. Kasi guys, mula sa pagkakahimbing yung PlayStation 5 mo, tapos gagamitan mo siya ng remote play, ay sa una, medyo matagal siyang mag-on. So make sure guys na yung PlayStation 5 nyo ay enter rest mode nyo siya at hindi nyo siya turn off. Kasi once na turn off nyo siya, ay hindi gagana guys yung remote play, no? So enter rest mode ko lang siya. So sa mga nagtatanong guys kung ano bang mga app yung ginagamit ko, sa Windows handheld guys, ang ginagamit ko is Chiaki. Kasi guys, kapag ka yung official na remote play na app ng PlayStation mismo ay hindi gumagana to guys, no? Kailangan mo dun guys mag-connect ng PlayStation na controller talaga. So dito naman guys, ang gagamitin ko is PX Play. Kasi guys, wag yung official app ng PlayStation ay same. Nito, hindi rin siya gagana kung hindi official na controller ng PlayStation yung gagamitin mo. So, ang testingin natin dito guys is Crash Bandicoot, no? Kasi nga, para mabilis lang siya, para makita nyo kung may mga lag ba, may mga stuttering ba, kung pangit ba yung graphics, kung maganda yung graphics. Tapos mula sa pagkakaslip, no? So, kung mas mabilis ba siya. So, unahin na muna natin to guys, itong sa Android na nilagyan natin itong GameSir na USB Type-C na controller. Okay? So, ang gagawin ko dyan ay pe-press ko lang yung local connect. So, again guys, ito mula sa pagkakaslip. Yan, so nag-connect na siya guys. Then, gagawin natin, mag-open tayo ng Crash Bandicoot. So, para mabilis lang, no? Tapos makita natin na pare-pareho guys tayo ng testing. Yan, so dito tayo guys sa screen na to magsisimula, okay? So, local arcade tayo guys, then single race. Tapos dito na lang tayo. Okay, then confirm ko lang siya. So yun guys, natapos na yung testing natin dito sa Android. So gagawin natin ngayon ay i-sleep muna natin siya. Okay, yan, enter rest mode. So next na testing naman natin, dito naman tayo sa PC gaming handle, no? So gagamit tayo ng Chiaki. So ganun ulit guys yung gagawin natin. Siyempre single race, crash cove, confirm, then ready.
Hmm. Okay, so natapos na rin natin yung testing natin dito. No? Ang problema lang sa Chiaki ay di ko magets guys kung nasan yung PS button dito. So ang ginagawa ko dito para mag-rest mode ay dino-double tap ko siya, tapos i-close ko siya, tapos nakalagay dito disconnect session. No? So i-sleep rin natin siya guys. So ang next na iti-testing natin ay ito na. Syempre itong Portal na 30th Anniversary Edition. So gawin natin, syempre press lang natin to, itong PS button. Nasintayin lang natin siya mag-connect. Yan, tapos play lang natin. So yun na guys yung testing natin itong tatlong handheld na to. So ngayon gagawin natin guys is yung side-by-side comparison nila. No? Tapos sasabihin ko sa inyo guys kung ano ba yung mas maganda. Android ba nilagyan ng controller? Sa PS Portal ba talaga? O itong PC gaming handheld? So unang-una natin pag-usapan guys ay yung bilis niyang kumonek. So pabilisan guys kumonek sa tatlong to. Ito guys yung pinakamabilis kumonek. Itong Chiaki na nandito sa PC gaming handheld. Sumunod guys, itong PS Remote Play. And pangatlo lang to guys, itong PlayStation Portal. No? So medyo matagal siyang kumonek kung i-compare mo sa dalawang to. Okay, so 1 point guys para sa PC gaming handheld. Pagdating guys sa bilis ng connectivity. Pangalawa naman guys, pag-usapan natin is yung graphics. So sa graphics guys, ang nakikita ko, ang pinakamagandang graphics sa tatlong to ay dito sa Portal. So maganda rin naman siya guys dito sa PC gaming handheld. Pero mas nakikita ko mas maganda talaga yung graphics pagdating dito. Tapos minsan dito guys ay medyo lang naman, medyo naglalag siya, medyo
bumabagal siya. Pero sobrang medyo lang nun, no? Sobrang dalang lang nun. Sa PS Portal kasi guys, talagang sobrang smooth para ka lang naglalaro sa TV mo. Dito naman guys sa Android, hindi siya maganda kaysa sa dalawang to. Hindi naman siya sobrang pangit, pero comparison nga di ba? So pagdating guys sa graphics na makikita mo, syempre 1 point sa PS Portal, no? Kahit na OLED to, iba yung graphics dito. So dito guys, parang medyo blurred siya sa Android. Tapos ilagay mo siya ng controller. Kung familiarity, ito yung mananalo for sure, no? Unang-una, syempre, yung controller niya is para rin siyang PlayStation. Pangalawa guys, kasi yung mga button niya. Katulad nito guys, nakalagay dito. Press X to continue. Ang X nito guys, nandito sa baba. Dito naman guys, ang X nito nandito sa kaliwa. So same rin naman dito sa controller na to. Yung X niya guys is nandito sa kaliwa, no? So medyo malilito ka. Lalo guys, pag naglalaro ka ng God of War, di ba sa God of War, minsan may kailangan kang pindutin. Kaya nga papansin mo dati guys, yung ROG Ally X ko na tinanggal ko na lang no? Meron yan nakalagay dito na parang scotch tape. Tapos may nakalagay doon yung triangle, square, X, circle, no? Kasi nakakalito talaga siya guys. Hindi ka mukha sa Portal talaga na talagang magiging familiar kayo, no? So pagdating guys sa familiarity, syempre, panalo na kaagad to. Etong PS Portal. So pagdating naman guys sa ergonomic niya, no? So nagbabago-bago rin yan Halimbawa, gagamitin mo tong MSI Claw or etong ROG Ally X, di ba? So magbabago yung pakiramdam niya. Ito naman guys, depende naman to sa controller. Ito kasi guys, isa lang naman to no? So hindi to nagbabago. Kung sanay ka guys sa PlayStation na controller, no? So syempre, hindi ka na masyadong maninibago nga kasi nga familiar na sa yung ganitong layout So pagdating guys sa ergonomic, syempre 1 point na naman sa PS Portal. Pagdating naman guys sa bigat o sa weight, ay depende rin So kung ganito yung magiging setup mo, so mabigat siya, no? Kasi tablet to Pero kung ganito guys, tapos lalagyan mo lang siya ng cellphone na hindi naman siya fold. So ganito yung setup mo, no? Siyempre mas magaan to. Tapos kung ito naman yung gagamitin mo, siyempre mas mabigat to kaysa dito. Ang Portal kasi guys ay wala siyang mabibigat na mga pyesa sa loob. Kasi nga guys, ang bubuhat again nung kanyang gaming and performance, dun pa rin siya guys sa PS5. So ito guys, wala talaga to masyadong laman, no? Kaya magaan lang talaga to. Tuwan-tuwa nga yung asawa ko dito Kasi nagagaanan talaga siya dito. So pagdating naman guys sa budget, syempre panalo na to. Kasi for sure meron kang cellphone yan sa bahay mo. Tapos ito na lang yung bibilin mo, itong controller na to, na yung link nga guys, ilalagay ko sa description section ng video na to. At make sure lang guys na yung link na i-click mo, para hindi ka ma-scam, kasi maraming yung scammer sa online. Kaya guys, naglalagay ako lagi ng link sa description section ng video na to, para kung gusto mo guys bilhin yung mga fini-feature ko sa vlog na to, ay siguradong dun ka sa legit makakabili, Kasi nga, dumating sa akin to Ibig sabihin, legit yun. So ituturo ko rin sa'yo guys kung saan ko mismo to binili. Okay? So pagdating guys sa budget, syempre mananalo to, kasi ito, bibili ka pa nito. So ito, ang worth nito, kung yung black or white lang is 14,000. So kung ito naman yung bibilin mo, mas mahal to. Itong dalawang to. Okay? Kasi PC gaming handheld to So again guys, pagdating sa budget, syempre 1 point para dun sa Android na cellphone or tablet, tapos lalagyan mo na lang siya ng controller. So next naman natin guys ay yung haptic feedback. So ito guys, nandito lahat ng haptic feedback. So lahat ng mararamdaman mo sa PlayStation na controller, mararamdaman mo rin dito. Ito guys, meron rin siyang haptic feedback pero hindi kasing ganda nito. Sa Android naman guys, nilagyan mo siya ng controller, sorry to tell you, wala akong naramdaman na haptic feedback. So syempre, pagdating sa haptic feedback, walang tatalo sa PlayStation Portal. So pagdating naman guys sa battery life, depende pa rin Depende pa rin talaga kung anong device yung ginagamit mo. So kung ganito guys yung ginagamit mo na device, so kung streaming lang, tatagal to ng mga 4 to 5 hours. Ganun rin to guys, tumatagal rin to ng 3, 4, 5 hours. Then yung cellphone mo naman, so depende rin yan guys sa battery ng cellphone mo, Doon siguro masasabi kong it's a tie na lang. So katulad nga nung sinabi ko na nakarang vlog about sa PlayStation Portal na ang talagang ginagawa lang nito guys is mag-stream lang talaga ng PlayStation games, So wala siya guys sariling game sa loob. Hindi ka mukha ng mga Android na pwede ka maglagay ng ibang games. Siyempre, hindi rin ka mukha nitong PC gaming handheld na pwede ka rin guys maglagay ng ibang games. Dito guys talaga, pure PlayStation 5 lang to guys, Kung ano yung nakikita mo sa TV mo, ini-stream lang yan dito. Pero guys, ang isa pa sa kinagandahan nito ay pwede ka na maglaro nito kahit wala kang PS5. So kailangan mo lang guys maggawa ng panibagong account. Tapos yung account na yun guys ay magre-register ka sa US region. Tapos magbabayad ka ng mga 1,000 pesos monthly. Tapos guys, pag nag-member ka doon, lahat ng games sa PS Plus, so sobrang dami ring AAA games dito guys, Lahat yan guys ay malalaro mo na kahit wala kang PlayStation 5. Pero kailangan mo guys ng mabilis na internet connection. Kasi may nagtatanong sa akin guys, pwede rin ba hindi
dito sa cellphone na may controller lang or dito sa PC gaming handheld na magre-register ka nga lang doon sa US region, tapos malalaro mo raw ba yung mga PlayStation 5 na games kahit wala kang PlayStation 5, no? So sorry to tell you guys, hindi yun pwede. So malalaro mo lang yun guys sa PS Portal lang. Kaya nung nirelease nila yung feature na yun, no, naging hype na hype talaga tong PS Portal. So guys, kung nakatulong naman sa itong video na to, huwag mo na makakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. Syempre, like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong upload about sa gadget. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!